Tag-init ng tag-araw noong 1978. Mainit na mainit ang panahon, yung tipong kahit anong oras kang lumabas, para kang inilalagay sa horno ng araw. Pero hindi naman iyon naging sagabal sa amin. Sa katunayan, noon pa man, parang nawawala na ang lahat ng problema ng mga estudyante, wala ng assignments, puro laro at gala na lang. Kami ng mga tropa, parang may sariling misyon sa buhay, tuwing umaga o hapon, nanghuli kami ng tulya sa sapa. Hindi naman kami nagmamayabang pero pro na kami doon. May bitbit pa kaming screen na parang lambat, pero EGI version, gawa ng tatay ko gamit ang lumang masketero at alambre. Doon namin sinasala ang buhangin tapos tinitingnan kung may mga tulya na nahuli. May sistema pa kami, yung maliliit, ibinabalik namin kasi sayang naman, baka next year malaki na sila. Pero yung malalaki, jackpot. Pwede ng pang-ulam, lagyan mo lang ng kamatis at sibuyas, ayos na. 8 kaming mga bata noon na nagkakagulo sa sapa. Ako si Benji, si Jomar ang pinsan ko na sobrang tahimik pero laging handa sa aksyon, sina Liza at Maria na mga babaeng kulit na laging may baon na kwento, at yung magkapatid na Rico at Renz na parang mini barkada, solid na tropa. Kahit iba-iba ang ugali, may tahimik, may laging pasimuno ng kalokohan, lahat kami nag-enjoy. Habang busy kami sa panguha, palit-palitan ng laro, may mga eksenang parang slow motion sa pelikula, si Jomar at Rico naghahabulan sa tubig na halos hindi pa umaabot sa tuhod. Sobrang saya, walang halong stress, yung tawa ka lang ng tawa, at ang tawanan namin na yon naririnig hanggang sa kabilang pampang. May mga sandali pa na nagsisigawan kami kung sino ang makakuha ng pinakamalaking tulya, tapos may contest pa na pa-cute kay Liza kasi crush niya si Jomar. Pero syempre, deny to death si Jomar. Pero ayun na nga, biglang nagbago ang mood. Pauwi na kami, bit-bit ang mga tulya, tapos parang magic, biglang tumaas ang tubig. Halos hanggang bewang na ito. Sa isip ko, grabe, parang may sumaksak ng gripo sa sapa. Walang warning. Nagkabuhol-buhol kami tapos biglang nadula si Rico. Lumubog siya as in nawala sa paningin namin. Dito na pumasok ang panic. Yung tipong ang puso mo parang may drum na tumutugtog sa dibdib mo, at ang hangin biglang lumalamig kahit tirik ang araw. Si Jomar, na dati tahimik, biglang naging superhero. Lumusong siya sa tubig at hinabol si Rico. Pero hindi joke, hirap silang iahon si Rico, parang may humahatak sa kanya papailalim, yung tipong ramdam mo ang lakas ng kamay na gawa sa madilim na tubig, paulit-ulit na hinila pababa. Parang hindi ito simpleng agos kundi isang buhay na bagay na gutom sa laman. Tapos, may pangyayari na hindi ko makakalimutan, may dumaan na parang dambuhalang isda. As in parang higante ng sapa, yung tipong ang balat nito ay parang lumang balat ng ahas na basa at madulas, ang mga mata nito ay dilaw na parang nagliliwanag sa ilalim ng tubig, at ang amoy ng bulok na isda na halo sa lupa, na nagpaparamdam na hindi ito ordinaryong hayop. Akala ko nga multo ng sapa yun o higit pa, isang alaga ng masama na naghihintay ng biktima. Nung nayahon si Rico, para na siyang sardinas na napakaputla, walang boses, halos hindi na makalakad. Ang kanyang mga mata, walang ningning, parang nawala na ang kaluluwa niya sa kabila ng paghinga. Dito na kami nagkagulo. Yung iba nag-uusap kung saan galing yung tubig, ako naman ang iniisip ko baka may nagbukas ng patubig sa itaas, o baka may engkanto na nagagalit sa ingay namin. Ewan. Siyempre, bata pa kami. Lahat ng kwento ng matatanda biglang pumasok sa utak ko, mga kwento ng aswang na naghihintay sa sapa, na umaakyat sa puno para magbantay, at ang kanilang mga alaga na parang hayop na may ngipin ng demonyo. Sobrang kaba namin, yung tipong ang pawis ay malamig na parang yelo sa gitna ng init, at ang mga paa namin ay parang naninigas sa takot. Binuhat namin si Rico na parang relay race, palit-palitan kasi ang bigat niya, yung tulya nakalimutan na namin. Basta ang importante, buhay siya. Pagdating sa kanila, sakto, andun ang nanay niya. Basang-basa pa si Rico, tapos kami parang mga basang sisiw din. Ang mga damit namin ay dumikit sa balat na parang pangalawang balat ng multo. Si Jomar agad inutusan ng nanay ni Rico, tumakbo kayo sa manggagamot. Sabi niya, si Jomar napakadramatic, sumisigaw pa, tinatawag niya si Lola Suming. Gamutin niyo po si Rico. Parang wala na siyang dugo. Kung hindi pa nagulat si Lola sa sigaw, ewan ko na lang. Yung eksena pagdating sa bahay ng manggagamot, parang straight sa horror,
May mga bote ng langis na amoy na parang nakalutang na bangkay, may mga ugat ng kahoy na parang mga daliri ng patay, at ang hangin ay mabigat. Parang may humihinga sa dilim. Si Lola nagmamadali, sinabayan kami pabalik kina Rico. Mga 20 minutes na lakad, pero parang isang oras dahil sa kaba. Bawat hakbang, ramdam mo ang mga bulalagwang sa gilid ng daan na parang mga mata na nakabantay. After ilang paligo ng langis na mainit at masangsang, dasal na parang sumpa na paulit-ulit, at sigaw na nagpapagising sa mga hayop sa gubat, gumaan-gaan ang pakiramdam ni Rico. Seryoso. Pero hindi mo maiwasang magduda, yung langis na yon, parang may buhay, naglalagay ng marka sa balat na hindi mo makalimutan. Yung araw na yon hindi lang basta kwento ng tulya o sapa, parang lesson na rin sa amin na kahit gaano kakaingat, may mga bagay talaga na hindi mo kontrolado, mga bagay na galing sa dilim ng tubig, na naghihintay ng pagkakamali. Siguro swerte na lang talaga kasi lahat kami nakauwi ng buo, at may tulya pang pulutan si tatay dahil nabitbit din pala namin yung tulya. Ngayon, kapag naaalala ko yun, napapailing na lang ako. Grabe, sapa lang yun pero parang buong mundo na sa amin dati, puno ng mga anino na hindi mo makita hanggat hindi lumubog ang araw. Kung may moral lesson man, una, huwag maliitin ang sapa. Bawat alon ay maaaring magdala ng sikretong hindi mo inaasahan. Pangalawa, laging may bayani sa barkada, kahit tahimik lang, pagdating ng gabi sila pa ang magliligtas sa iyo mula sa mga kamay na hindi mo nakikita. Pangatlo, next time mas okay sigurong magdala na lang ng gulong o salvabida, at huwag kalimutan na pag may nangyaring kakaiba, huwag magpanik kung magtulungan. Saka syempre, huwag kalimutang iwi pa rin ang tulya, sayang naman ba? Hindi ko talaga alam kung matatawa ako o matatakot, pero ang totoo, ang takot na yon ay hindi nawawala, ito ay nananatili sa mga alaala, parang amoy ng tubig na basa at madilim. Si Lola Suming hindi na nag-aksaya ng oras, diretso hawak sa pulso ni Rico, biglang dasal na parang hangin na nagdudulot ng hangal sa hangin, tapos yung signature move niya, yung 3 daliri sa tiyan na parang hinuhukay ang sikreto sa loob ng katawan. Maya-maya pa, bigla na lang parang sinapian si Rico, humiga siya sa lupa, tapos ayun na, sumuka ng parang isang drum ng tubig na madilim at mailasa ng putik at bulok. Wala akong masabi, pati mga kasama ko na paatras, yung tipong ang amoy ay nagpapalabas ng mga alaala ng bangkay sa ilalim ng sapa. Hindi mo akalain na galing yun sa isang batang parang saglit lang lumubog, parang magic pero scary din, anong klaseng kababalaghan to? Yung tubig na lumabas sa bibig niya, hindi ordinaryo, parang may mga piraso ng dahon at buhok na hindi niya dapat nakausap. Habang iniisip pa namin yun, napansin namin na unti-unti na ulit nagkakakulay yung balat ni Rico. Kanina parang kandila na naupos, ngayon ay nagkakabuhay ulit, pero may mga marka ng mga daliri sa braso niya na parang hindi mawawala. Si tatay halos magpalipad ng tsinelas papunta kina Rico nung malaman niyang hindi ko kasama yung mga kapatid ko. Nung dumating siya, eksaktong nandoon na yung manggagamot. Parang scene sa pelikula, may interrogation agad, mataas ba tubig ng sapa? Sagot ni Jomar, hindi po, hanggang tuhod lang. Sa totoo lang, parang ordinaryong araw lang yun para sa amin, tulya dito, tuloy ang kwentuhan at tawanan. Pero ayun, bandang siyam, nag-iba bigla ang ihip ng hangin, yung tipong ang mga dahon sa gilid ng sapa ay parang nag-ugnay ng mga bulong ng mga patay. Sabi ko, nagulat po kami, biglang tumaas yung tubig. Tapos nadulas po si Rico at lumubog sa tubig. Kaya sumisi din po kami para tulungan siya. Agad naman ding nagtanong si Lola Suming kung may naramdaman ba kami sa tubig. Ang sabi namin, may parang dambuhalang isda na dumaan, pero hindi namin masyadong nakita. Yung tipong ang katawan nito ay dumampi sa mga binti namin, malamig at madulas na parang balat ng patay na hayop. Baka isda yun na lumaki sa sapa, tanong ko sa sarili ko. Pero hindi ko rin alam na may isdang ganoon kalaki at madulas, na ang galaw nito ay parang mailayunin, hindi basta paglangoy. Habang nagpapalit ng damit si Rico, si tatay ay parang general, pinagsabihan agad yung dalawa, uuwi na kayo at maligo. Baka magkasakit kayo niyan. Alam mo naman si tatay, health is wealth, pero sa mga gabing iyon, ang salitang sakit ay may ibang kahulugan, parang hindi simpleng lagnat kundi isang sumpa. Ang nanay ni Rico halos luhod sa pasasalamat kasi kung hindi naging alerto yung dalawa, malamang hindi na nila makikita pa si Rico ng buhay. Pagkatapos nun, umuwi na yung dalawa, parang may dalang trauma na hindi mo maintindihan, yung tipong ang mga mata nila ay walang ningning,
at ang mga hakbang ay mabagal na parang hinahatak pa rin pababa. Diretso sa balon at naligo agad, parang gusto agad iwaksi yung nangyari, pero ang tubig sa balon ay parang nag-ietso ng tubig sa sapa, malamig at puno ng alaala. Si tatay at yung manggagamot pati si nanay ni Rico nagmeryenda muna habang nag-uusap tungkol sa nangyari, parang may conference ang topic, pero ang mga boses ay mahina, parang takot na baka marinig ng mga hayop sa gubat. Bakit may ganito na namang insidente sa sapa? Sabi ng manggagamot, mahigit 10 taon nang walang ganitong kababalaghan, tapos ngayon heto na naman. Parang horror movie na may sequel na hindi mo naman hiniling at ang bawat detalye ay mas madilim kaysa dati. Napaisip tuloy ako, baka may bagong aswang na naman, sinabi pa ng manggagamot, matagal nang wala yung aswang dito pero parang may gumaya. Parang urban legend na nabuhay ulit na ang mga kwento ay hindi na basta kwento kundi mga babala na nag-ietso sa gabi. Ang ending, ipinagbawal na muna kaming pumunta sa sapa ng walang kasamang matanda, biro mo, parang instant lockdown pero sapa edition, at ang bawat araw pagkatapos ay puno ng mga tingin na parang naghihintay ng susunod na aksidente. Pag-uwi ni tatay, kami na ni nanay ang naghanda ng kapagkainan, yung tipong tahimik ang lahat pero damang-dama mo yung tensyon sa ere, parang may mga anino sa sulok ng bahay na hindi mo makita. Habang kumakain, bumansa si tatay, huwag na kayong pupunta sa may sapa kung walang matanda. Hindi biro ang nangyari kay Rico. Napatanong ako, bakit po ba, tay? Ano po ba yung nangyayari talaga? Kung hindi mabilis yung dalawa, baka nakuha na si Rico ng nag-alaga ng aswang. Hindi niyo na sana nakita yun ng buhay. Sabi ni tatay, alam mo yung pakiramdam na akala mo simpleng aksidente lang tapos biglang aswang pala. Hindi ko alam kung tatawa ako o tatayo ang balahibo ko. Ang mas nakakalito, araw-araw naman kami doon, nangunguha kami ng tulya, naglalaro at nagtatampisaw. Pero never namang nangyari yung ganito. Wala namang bigla ang pagtaas ng tubig. Walang isdang dambuhala na ang mga mata ay parang nagbabanta sa dilim. Walang batang biglang nagsusuka ng kalahating balde ng tubig na mailasa ng kamatayan. Pero ngayon, parang may multong gumising at bumalik sa sapa namin, ewan ko, pero mula noon, nagkakatinginan na kami palagi bago tumuloy sa tubig. Yung tipong gisigurado ka ba pare? Walang aswang dito. Ganyan ang mga tanong, at ang bawat sagot ay maihalong pagdududa na nagpapalakas ng takot. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan lahat ng nangyari. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi na lang basta sa payong mapayapa para sa amin. Bawat pagdalaw maihalong kaba at pagduda, at, kahit magpakatapang ka minsan, ay mapapadasal ka pa rin tulad ni Lola Suming. Sabi nga nila sa baryo, hindi lahat ng kwento ay imbento, minsan ito ay totoo, at ang katotohanan ay mas kinatatakutan kaysa sa mga gawa-gawang kwento. Ay naku, kung alam niyo lang yung eksenang yun sa sapa, parang eksena sa horror movie na low budget, pero ramdam mo pa rin yung kilabot. Hindi lang basta animal na dumula sa paanan namin, alam mo yung tipong malamig na pawis na bigla kang nilamig kahit tirik ang araw. Ganon? Sino ba naman kasing hindi matatakot kung may naramdamang kakaiba sa paligid? Tapos ay may mga kwento pa na aswang na mayroong alaga, sabi pa ni tatay, malamang daw aswang ang may-ari nung isdang napakalaki, yung tipong ang alaga nito ay hindi basta isda kundi isang bagay na may ngipin at gana sa dugo ng bata. Ewan ko ba, pero sa baryo namin, pag may hindi maipaliwanag, aswang agad ang suspect. Hindi mo na nga malaman kung totoo ba o trip lang ng mga matatanda para takutin kami. Pero effective, syempre after nung kwento ni tatay, lahat kami nagkatinginan habang kumakain. Parang may contest na kung sinong unang magpapanik. Nawala na yung gana ko sa ulam, parang gusto ko na lang magyakap ng kumot kahit mainit. Tapos syempre, standard operating procedure sa siyam na puno. Pagkatapos kumain, tulog. Bawal maglaro pag tanghaling tapat. Sinasabi ko sa inyo na kung may championship sa pagtulog ng hapon, panalo ang mga bata noon. Hindi tulad ngayon, hindi pwede yung kinanay, 5 minutes pa kasi may kasunod na palo. Yan! Pagsapit naman ng 3 oras ng hapon, sakto parang may alarm sa katawan mo, gising na at maglalaro na. Pero pag 5 na, dapat home run na lahat. Pag late, alam mo na, follow time. Hindi uso yung gentle parenting noon. Kaya mapipilitan kang sumunod unless gusto mong maging human na cellphone. Dahil sa nangyari kay Rico, siya yung tropang medyo malas, dulas at muntik ng malunod, plus yung pinagbawal ng magulang.
Ayon, parang naging forbidden zone ang sapa eh. Dati yun pa naman ang Disneyland namin. Pero after ng lahat ng yon, naging parang haunted house na ayaw lapitan ng kahit sino. Naghihintay na lang kami kung kailan libre si nanay at si tatay para may chaperon kami, parang field trip na may security escort. Si tatay, investigative journalist ko no, hanap ng hanap kung sino may alaga nung hayop na yon. Pero hala, parang urban legend lang, walang nakakakita, walang nakakaalam kung sino. Feeling ko nga baka multo lang yun ng mga hayop na ginawang pulutan ng mga lasing sa baryo, tapos ay nagpaparamdam lang sa gabi, yung tipong ang iyak ng mga ito ay parang tawag ng mga nawala. Tapos on a flat twist. Habang dinner, biglang nagkwento si tatay, may batang nawawala raw sa sapa. Dead air sa pagkainan, parang yung ulam biglang naging blonde, at ang mga kubyertos ay tumigil sa kalahati. Tinanong ko pa si tatay kung taga saan yung bata kasi parang wala namang balita sa amin. Sabi niya, taga kabilang barangay daw, nangunguha rin ang tulya eh, bigla pa lang tumaas ang tubig tapos malakas ang agos. Kaya ayun, nadala yung bata. Hindi agad napansin kaya tragic talaga. At ang kwento ay may dagdag na detalye. Ang katawan ng bata ay hindi na natagpuan, parang sinipsip ng tubig na may gana. At as expected, mas naging strikto sina nanay at tatay, bawal na bawal ang sumilip man lang sa sapa, maliban na lang kung may kasamang matanda. Parang may invisible force field na biglang bumalot sa paligid ng sapa, na ang bawat hangin ay nagdadala ng amoy ng pagbabanta. Isang araw, si Kiko, yung kababata naming medyo pasaway, nagyaya magtulya. Pero kami takot talaga kasi mas mahirap harapin si tatay na galit kaysa sa multo sa sapa. Ilang beses na kaming binilinan kaya kahit anong pilit ni Kiko, deadman na lang kami. Sabi nga, bahala ka sa buhay mo. Pero matigas ang ulo niya, tuloy pa rin. Hinayaan na lang namin. Minsan talaga kailangang matuto sa sariling diskarte. Kami ay naghanap na lang ng ibang trip, kanal at palayan para manghuli ng isda at hipon. Dati sagana pa ang palayan, hindi palaso ng gamit ng mga magsasaka kaya ang daming huli. Parang fiesta araw-araw. Hindi lang basta huli ng isda yan, may kasamang laro, asaran at syempre panganib na madula sa putik. Pero masaya kasi yun ang bonding naming magkakapatid. Alam mo yung simpleng kaligayahan na hindi kailangan ng gadgets. Yun. Tapos pag uwi namin, nakita namin si Kiko na basang-basa, parang naligo ng hindi naghubad. Wala pa yung balde na bitbit niya kanina. Misteryoso, parang may nangyaring hindi niya masabi, at ang mga mata niya ay parang walang focus, yung tipong nakatingin sa isang bagay na hindi andun. Tinawag pa siya ni Jomar pero diretso lang siya, walang lingon-lingon. Parang may sariling mundo, at ang mga hakbang niya ay mabagal na parang hinahatak ng invisible na kamay. Sabi ko pa, aba, may pa-mysterious effect si kuya. Kinabukasan, fiesta sa kabilang sityo, syempre bonding time ulit buong pamilya, kasi may mga kamag-anak doon. Si nanay at tatay busy sa kusina, parang chef sa 5-star hotel. Kami naman nagwawala sa perya, laro dito, laro doon. Parang wala nang bukas. Grabe yung saya ng fiesta noon, parang buong baryo ay buhay na buhay. Hindi mo naiisipin yung takot sa sapa o maging ang aswang. Basta may perya, cotton candy at mga palaro, solve na ang araw mo. Ngayon, pag naaalala ko yun ay parang gusto kong ibalik yung simple at sabay-sabay na takot, saya at kulit ng pagkabata. Iba talaga pag lumaki ka sa probinsya. Lahat ng kwento may aswang, may multo, may palo pero may halakhak din na totoo. Sa totoo lang, mas gusto ko pa yun kaysa sa puro cellphone at internet lang ngayon. Saan ka pa ba? So ayun na nga. Nagsimula ang lahat nung nakita namin si Kiko. Alam mo yung tipong parang may kutob ka na may kakaiba, kasi para siyang lutang, yung balat niya ay maputla na parang hindi na nakahinga ng sariwang hangin. Hinanap namin siya agad kasi parang nawawala sa eksena. Sabi ni Liza, hindi daw siya sumama kay Kiko dahil parang nilalagnat siya. Pero parang may something na weird sa tono niya, parang nag-aalalang may halong inis, yung tipong ang boses ay parang may tinatago na sikreto. Tapos ang tanong niya kung saan daw namin dinala si Kiko. Hindi naman talaga namin siya kasama kahapon. Seryoso, parang interrogation sa pulis. Sabi namin, bawal kami lumabas. Ang sabi ni tatay kaya hindi kami nakakaalis. Hindi talaga kami nagpupunta sa sapa. Pero ayun nga ang sabi daw po ni Kiko, kami raw ang kasama niyang naligo sa balon sa may sapa.
Alam mo yung tipong pinasa pa sa'yo yung sisi, classic ba? Hanis naman kami, sina Rico at Renz lang talaga ang kasama namin. Nanghuli pa kami ng isda at hipon sa palayan. Tapos ayun, si Kiko kami pa ang ginawang scapegoat kay tatay nila. Pag-uwi niya, napalo tuloy siya. Kawawa pero honestly medyo natawa rin ako. Alam mo yung tipong ay naku Kiko, hindi mo kami maisasama sa kalokohan mo. Kami pa ang nasabit. Tapos siya pa pala ang nagpunta sa bahay at nagyaya. Pero hindi naman kami sumama. Yun din ang explanation namin kay Eliza. Sabi pa ng pinsan niya, yari na naman daw si Kiko sa tatay nila dahil nagsinungaling na naman ito. Naawa kami sa kanya kasi kilala namin ang tatay niya, tipong old school na yung malamang hari sa higpit. Pero si Kiko matigas kasi ang ulo, parang tuko sa pader. Kahit anong palo, kapit pa rin sa gusto niya. Mahahalata mo sa kanya na wala siyang paki basta magawa niya ang trip niya. Minsan nga naiisip ko parang gusto ko ring maging ganun katapang. Kaso ayokong mapalo eh. Kaya ayun, wala na kaming nagawa. Nagpatuloy ang araw. Akala namin uwi na kami kinahapunan. Pero si nanay biglang may pa-announcement, magpapagabi na lang tayo. Manood tayo ng sayawan. Medyo na-excite kami kasi bihira lang naman mangyari yun. Alam mo naman sa probinsya, kapag may sayawan parang fiesta na, lahat ng tao nandoon, may mga ilaw na nagliliwanag sa dilim, tunog ng gitara na parang awit ng mga espiritu, tawa ng mga bata na halo sa mga bulong ng gabi. Sabi pa ni nanay hanggang 9 oras lang kami. Sumang-ayon naman si tatay, maganda ang panahon, hindi mainit at hindi rin malamok. Literal na perfect setup para mamasyal. Pagkatapos ng hapunan, sama-sama kaming magkakapatid. Si nanay at ang mga pinsan ay dumiretso na sa sayawan. Si tatay ay naiwan kasi may inuman session sila with uncles and titos. Alam mo na, hindi kumpleto ang gathering kung walang alak, at ang mga kwento sa alak ay laging maihalo ng takot sa gabi. Sayawan, grabe ang saya. May mga sumasayaw ng tinikling, may nagkukulitan sa gilid. Parang saglit kong nakalimutan na may drama sa bahay nila Kiko. Nung uwian na, lakad kami pa uwi, 45 minutes din hindi biro lalo na kung madilim at puro pilapil. Pero enjoy din kasi kwentuhan, tuksuhan, tawanan pa rin kahit pagod na. Tapos ayun, natanaw namin ang bahay nila Kiko, maliwanag pa rin, parang may komosyon, sigawan, tunog ng mga pinggan na parang nagbabanggaan ng mga kaluluwa. Ang sabi ni tatay, baka nag-aaway na naman kasi medyo notorious yung bahay nila sa ganoon. Kaya nagmadali na lang kami, diretso tawid sa pilapil at hindi na nakichismis pa. In the middle of nowhere, biglang may tunog kaming narinig na tunog bibi, mahina, pero sapat para magka-goosebumps. Parang horror movie na ewan, yung tipong ang tunog ay galing sa dilim, parang tawag ng isang bagay na hindi mo gustong makita. Si tatay imbes na magpakahero, siya pa ang nagpahuli tapos pinauna si nanay at kami. Nagbiro pa siya at sinabing, manakot ka na ng iba. Huwag kami. Kaming magkakapatid ay nagkatinginan pero lakad pa rin. Siguro kung wala si nanay ay tumakbo na kami. Pagdating sa bahay, sakto biglang dumilim ang langit, parang may switch na pinindot sabay buhos ng ulan na parang galit ng langit. Sinwerte pa nga kami noon dahil kung na-late kami ng konti, siguradong parang mga basang sisiw kaming lahat, at ang ulan na yon ay hindi ordinaryo, ito ay malamig at mabigat, parang dala ng mga luha ng mga nawala. Ang sabi ni nanay, mabuti na lang daw ay nakauwi na kami kaagad bago pa umulan. Ako naman, hindi mapakali, tinanong ko agad si mama, Ma, ano po kaya nangyayari sa bahay nila Kiko? Kasi parang hindi lang basta sigawan yung narinig namin. Parang may something talaga. Alam nyo minsan sa mga ganitong kwento ng buhay probinsya, mas ramdam mo yung drama at excitement, hindi man kami laging bida pero laging may chika. At si Kiko, ewan parang every week may bago siyang pakulo. Sana lang next time hindi na kami masabit. Sumagot naman si nanay na baka may nag-iinuman lang daw doon kaya ganoon, saboy hirap na parang alam na alam niya ang drama ng mga tao roon. Alam mo yung tipikal na eksena sa baryo, konting gabi, konting tagay. Tapos may mga kwento na namang umiikot. Ewan ko ba, parang automatic na lang yun sa kanila. Tapos biglang si Jomar parang hindi mapakali, nagkwento ng tungkol sa sinabi ng pinsan ni Kiko. Apparently daw nagkasakit si Kiko, seryoso, parang ang daming nangyayari kay Kiko. Parang hindi natatapos yung mga kwento tungkol sa kanya,
either siya maisakit o siya yung pinag-uusapan. Anyway, nagtanong si nanay, ano daw ang ginawa? Sumingit ako, pumunta siya dito kahapon. Niyaya pa kami sa sapa pero hindi kami sumama kasi nga bawal kami doon. Alam niyo yung feeling na gusto mo naman sumama pero pag naalala mo na baka pagalitan ka bigla kang mawawalan ng gana? Ganun kami. Tapos dagdag pa ni Jomar, sinabi pa daw ni Kiko sa tatay niya na kami daw ang nagyaya sa kanya sa sapa. Kami naman parang paanong nangyari yung kami ang nagyaya? Saka kasama raw kaming naligo sa balon. Pero seryoso, walang balon doon. Saan nanggaling yon? Para kaming mga tanga na nagkatinginan. Minsan talaga, parang gusto ko nang mag-exercise sa buong lugar namin, yung tipong ang bawat sulok ay may kwento ng kasinungalingan na nagiging totoo sa gabi. Napabuntong hininga si tatay tapos ay nagbitaw ng linya, nananalasa na naman yung mga gabunan. Alam mo yung tipong pagmatanda na ang nagsalita parang bigat na bigat yung boses. Ganun yung tunog ni tatay. Tapos kami parang ano yung gabunan? Sabi niya klase raw yun ng aswang na mahirap mahuli, parang laging gutom sa laman ng tao. Wala din daw itong pinipili, bata man o matanda, lalo na kapag buntis. Kahit sinong masalubong, automatic pwede ka nang mabiktima. Hindi ako magaling sa horror, pero nung kinuwento ni tatay yun, parang tumayo ang balahibo ko, yung tipong ang balat mo ay parang may mga susi na nagbubukas sa mga pinto ng takot. Sabi pa niya, mas malalaro pag ikugan. Yung tipong aswang na may alaga, minsan hayop sa tubig, minsan lumilipad. Parang Pokemon na evil version, pero ang mga alaga nito ay hindi kartoon, sila ay buhay na may ngipin na nagbabagay ng sugat na hindi gumagaling. Nung sinabi yun ni tatay, parang gusto ko na lang magkulong sa ilalim ng kumot, seryoso, sino ba namang hindi matatakot? Sabi pa niya, lagi kayong makikinig sa mga babala. Mahirap na, mas mabuti nang mag-ingat kaysa naghahanap ng lunas. Classic na nanay at tatay advice. Pero gets mo naman. Kami parang robot na sabay-sabay sumagot. Ang award pero well mas gusto ko ng awkward kaysa maging kwento ng urban legend kinabukasan. Umuwi kami ng maayos at ligtas nung gabing yon. Pero sa totoo lang parang hindi ako nakatulog ng dire-diretso. Lahat ng ingay parang may multo na, lahat ng galaw ng pusa parang may aswang na nasa bubong. Hindi ka tuloy makapagpahinga ng normal, yung tipong ang bawat hininga ay parang hinintay ng dilim. Kinabukasan, maaga pa, may mga usapan na agad sa labas, alam mo yung tipong hindi pa fully gising ang utak mo pero nararamdaman mo na may nangyari. Ganun yung vibe. Bumangon ako diretso sa labas, nakita ko si Jomar. Parang may gustong sabihin pero hindi makatingin sa mata ko. Wala na si Kiko. Sumakabilang buhay daw kagabi. Hindi ako agad nakapagsalita, tumingin ako kay tatay. Nakausap ang kapitbahay. Doon ko narinig yung buong kwento. Habang malakas daw ang ulan kagabi, biglang nagdiriwang si Kiko, seryoso, halos sabay daw sa kidlat at sa tunog ng hangin na parang galit ng mga Diyos. May hayop daw na dumaan, parang bayawak na may maiksing buntot, mahaba ang nguso tapos ang ngipin ay parang pang-vampire, matalim at madilim na parang gawa sa itim na ero. Hindi nila ma-explain kung anong klaseng hayop yun, yung tipong ang amoy nito ay parang bulok na karne, at ang galaw ay mabilis na parang anino sa kidlat. Hindi raw sila nakagalaw kaagad kasi sobrang dilim, ang lakas pa ng ulan tapos parang nagkakagulo na ang lahat. Yung tipong kahit gusto mong tumakbo, hindi mo magawa kasi parang nanigas yung katawan mo sa takot, at ang bawat kidlat ay naglalahad ng mga mata na nagbabanta. Tinanong ko si Jomar kung dinala ba nila si Kiko sa manggagamot. Ang sabi ng tatay ni Rico, hindi raw kasi yung magulang ni Kiko, hindi daw yun naniniwala sa aswang, multo o kung anong elemento. Ewan ko, sa panahon ngayon may mga tao pa ring sobrang practical. Wala silang paki sa mga kwento ng matatanda. Pero si tatay na pailing na lang, parang alam mo yung feeling na bahala kayo dyan. Sinabi ko na lahat ng alam ko. After breakfast, pumunta si tatay sa bahay ni Kiko, tumulong mag-setup ng mesa at upuan kasi mailamay na. Alam mo na, sa baryo, automatic volunteer ang mga tatay pag may ganitong pangyayari, at ang lamay na yon ay hindi ordinaryo. Ang katawan ni Kiko ay maputla na parang wala ng dugo, at ang mga mata ay bukas na parang nakatingin pa rin sa dilim. Kinahapunan, sinamahan pa ni tatay yung albularyong mag-ikot sa paligid, baka raw may makita silang clue. Baka may masense ang albularyo na pag kami ang tumingin wala lang.
Alam mo naman ang mga ganyang kwento, minsan parang telenovela na hindi mo alam kung seryoso ba o trip lang ng mga matatanda. Hindi na nila pinaalam sa ibang kapitbahay kasi kung marami raw ang nakakaalam baka magkalat lang yung chismis. Tapos ay mauwi lang sa wala. Hinintay nilang lumubog ang araw, tapos ay nagsimula na silang maglakad papunta sa sapa. Habang naglalakad, may narinig silang mahina na parang tunog ng tiktik. Alam mo yung parang may sumisipol o humuhuni na hindi mo mawari kung hayop ba o tao. Ganun daw, at ang tunog na yon ay parang tawag ng mga nawala na nag-ietso sa mga puno. Tahimik lang si tatay at yung albularyo, paminsan-minsan lang nagkakatitigan na parang nagtitelepathy kung sasabihin ba nila o hindi. Hindi pa sila nakakarating sa sapa ay may napansin si tatay, parang kubo na may nakabukas na gasera. Ang weirdo daw kasi wala namang kubo doon tuwing umaga, parang sumulpot lang daw yung kubo, na ang mga dingding nito ay parang gawa sa balat ng puno na may mga ugat na parang mga ugat ng patay. Ang sabi ng albularyo, para daw hindi mawala sa paningin, inorasyonan niya ng 7 buhay na salita. Hindi ko alam kung ano yun, parang spell yata yun ng mga matatanda, na ang bawat salita ay parang pako na tumatago sa dilim. Medyo creepy pero sige lang. Tahimik lang sila hanggang makarating sa kubo, walang tao sa loob pero bukas ang bintana, at ang hangin na lumalabas ay mabigat at amoy ng bulok na gatas. Inikot nila yung kubo, tapos sa likod may nakita silang tsinelas at damit ng bata. Tiningnan nila yon, parang pang 5 taong gulang hanggang 7 taon. Nagtaka sila noon kasi wala namang na-report o nabalita na may nawawalang bata sa amin, kaya ang hinala nila baka taga-ibang barangay. Ang daming tanong wala namang sagot, parang bawat araw palalim ng palalim ang misteryo sa baryo namin. Minsan tuloy naiisip ko kung totoo nga bang may aswang. O baka naman kami lang ang masyadong mahilig sa kwento. Pero honestly, sa dami ng nangyayari, parang mas gusto ko na lang magtago sa ilalim ng kumot. Habang palalim na yung gabi, parang may bumabagabag sa pakiramdam ni tatay, hindi mo rin naman masisisi. Isipin mo, naglalakad ka sa dilim tapos bigla kang makakakita ng sando ng bata, na parang iniwang sinadya sa damuhan, na ang tela nito ay basa at may mga marka ng mga kamay na maliit. Ewan ko ba, pero may kutob na si tatay na palang. Alam mo yung feeling na parang may mali pero hindi mo pa masabi. Ganun. Tapos yung tinginan nila ng albularyo ibang klase, parang may telepathy. Hindi na kailangan ng salita. May unspoken agreement na, alam na natin to, maihalong ka ba? Siyempre, hindi kasi biro yung mga ganitong eksena. Hindi lang ito kwentong pantulog, yung tipong tinatakot ka ng lola mo para hindi malikot. Totoong nangyayari to sa kanila. Yung amuleto na parang simpleng anting-anting lang, pero grabe kung makapagsalita yung albularyo. Parang may kasamang sumpa at dasal, huwag na huwag mong iwawala, sabi niya. Pero si tatay parang batang sinabihan ng sikreto, feeling ko kahit may dumaan na bagyo hindi niya bibitawan yon. Doon mo makikita na pagdating sa ganitong mga bagay kahit gaano pa katapang may parte pa rin sa'yo na naniniwalang baka nga totoo. 3 oras silang naghintay, hindi biro yon. Lalo na kung madaling araw tapos ang lamig pa, si tatay ay halos andun na sa pagitan ng gising at tulog. Parang gusto nang sumuko pero ayaw rin umalis kasi baka may mangyari. Alam mo yung feeling na gusto mo nang umuwi pero hindi ka makaalis dahil may inaantay kang hindi mo rin maintindihan. Ganun na ganun ang pakiramdam. Maya-maya pa, may dumating na higanting aso, hindi ordinaryong aso yon. Parang lobo sa pelikula, pero mas matindi kasi buhay na buhay sa harap nila. At ang mga mata nito ay pula na parang nagliliwanag sa dilim. May kagat-kagat pa itong sanggol, grabe talaga, yung iyak ng sanggol ay parang kutsilyo sa dibdib, mahina pero sapat para magpapanik. Kung ako siguro yun baka sumigaw na ako. Buti na lang mabilis mag-react yung albularyo, nasiko agad si tatay kaya hindi sila nabulilyaso. Dito na pumasok yung role ng mga dasal at orasyon kung saan-saan galing, parang ancient magic na pinasapasa ng mga lola at lolo natin. Yung paglibing ng alimango, akala mo simpleng ritual lang pero mailalim din para sa kanila yun na yung panlaban sa aswang, parang barricade. Hindi lang basta kwento ng takot kundi tradisyon na ang bawat hakbang ay parang laban sa dilim. Halos sinirin kung tutuusin, kaya kapag sinabihan kang ilibing mo sa 7 sulok, hindi mo na questionin dahil gagawin mo na lang ito kaagad. Nung marinig nila yung iyak ng sanggol, parang may pumutok na bomba sa dibdib nila, alam mo yung instant na adrenaline rush ganun. Dali-daling pumasok yung albularyo,
hindi na siya nagdalawang isip. May tapang na parang bida sa action movie, pero mas matindi dahil buhay ng bata ang nakataya. Yung eksenang sinelyuhan ng bahay ng aswang, akala mo sa pelikula lang nangyayari yun. Pero totoo, ginamitan ang albularyo ng mga orasyon parang antivirus sa multo. Hindi na makapag-orasyon ulit yung aswang, parang naputulan ng wifi connection, at ang bawat dasal ay parang kidlat na tumatagos sa hangin. Pagbalik nila sa bahay, halos madaling araw na, si nanay hindi na nagtanong. Agad nang pinainom ng gatas yung sanggol, yung bote ng kapatid ko ang ginamit niya. Halatang biglaan lahat. Sabi nga ng mga matatanda, kapag may itinanim kang kabutihan, may aanihin kang himala. Literal sanggol ang inanin nila nung gabing yon, ang bata ay payat at maputla, may mga marka sa braso na parang kagat ng maliit na hayop. Kinabukasan, kahit pagod at puyat, lakad agad papuntang barangay, hindi na sila natulog halos dahil hindi mo rin naman mapapalampas yon. Buhay nga ng bata kasi ito. Isang oras na lakad, pagkatapos ay dumating na sila sa hall. Parang scene sa telenovela, lahat ay nagtakbuhan, nagtatanong sino, bakit at paano. Doon palang lumabas yung tatay at lola ng baby, umiiyak sila at nagpapasalamat, parang reunion ng nagkahiwalay na pamilya. Doon mo rin makikita yung sistema sa baryo, minsan sablay talaga. Malayo kasi kaya hindi agad nalalaman ng kapitan at ng mga pulis yung nangyayari sa mga kasulok-sulukan ngayon. Kaya naman madalas sariling sikap talaga ang mga tao. Buti na lang ay mayroong albularyo at kapitbahayan na handang sumalo ng ganitong sitwasyon, hindi mo na mabibili yun sa kahit anong tindahan. At syempre yung ending na gusto pa sanang ipablotter pero pinigilan na ng kapitan. Sino nga bang maniniwala? Kwento ng aswang, sanggol at albularyo, sa panahon ngayon makapagtawanan ka pa. Pero sa baryo, minsan mas totoo pa yung kwento ng takot kaysa sa balita sa tsi. Ganon talaga siguro, may mga bagay na hindi mo basta-basta mapapaliwanag ng siyensya. Pero ramdam na ramdam mo kapag andun ka mismo. Sa isang iglap, yung ordinaryong gabi naging alamat. At hanggang ngayon kwento pa rin siya sa amin kapag gabi, lalo na kapag may batang pasaway o hindi pa natutulog. Sabi nga ng mga matatanda, huwag mong maliitin ang gabi, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. At sa totoo lang, after ng lahat ng yon, hindi na ulit naging ordinaryo ang bawat tunog sa dilim. Alam mo yung tipong ang dami-dami nang nangyayari sa baryo nyo, tapos biglang may chismis na may aswang daw. Yung mga pulis chill lang, parang haaswang, hindi yan sa jurisdiction namin, seryoso, parang wala silang pakialam. Pero yung tatay ng baby, grabe, halos magmakaawa na makita yung aswang. Kung ikaw ba naman, asawa mo na ang nadali tapos yung anak mo pa yung next target. Kahit saan, kahit kanino, kakapit ka na lang. Mabuti na lang yung manggagamot na may orasyon sa kubo niya, medyo cool, pumayag na makita ng tatay yung aswang kasi nga protektado naman yung lugar niya. Sabi pa ng albularyo, mga 2 o 3 araw pa yan bago tuluyang mamatay. Wala nang lakas yan, hindi na makakalabas yan ng kubo. Parang sinigang na lang na pinakuluan buong araw, hindi na fresh, at ang amoy sa loob ay parang pagkabulok ng laman. Sinamahan pa sila pabalik sa bahay para ma-check kung okay lang yung pamilya, parang community service na rin siguro. Pagdating nila sa bahay, hindi mo mapipigilang mapailing, parang eksena sa old school horror movie. Nakalatag yung katawan ng nanay tapos yung tatay obvious na parang gusto nang magwala sa sakit at galit, kasi ikaw ba naman aswang yung pumatay sa asawa mo, tapos yung mga tao kalahati naniniwala, kalahati ay nagtatawanan lang. Mahirap kaya yun? Tapos nung medyo kalmado na, pumunta sila sa kubo nung aswang, doon sa tabi ng sapa sa umaga, parang normal na tambayan lang. Pero paggabi, lalo na kung may kasamang kwento ng aswang, biglang parang nagiging haunted yung lugar, yung mga kawayan ay parang may sariling buhay, at ang bawat hangin ay nagdadala ng bulong ng mga biktima. Pero dahil kasama nila yung albularyo, parang magic, nawawala yung takot. Parang may invisible shield silang dala. Habang nasa labas sila ng kubo, parang may sound effects pa, ungol ng matandang aswang sa loob, parang nagrereklamo na siya sa last 2 minutes ng buhay niya, yung tunog na parang halo ng hininga ng hayop at daing ng tao. Pagpasok nila, hindi mo akalain na tao pa yon, yung itsura parang pinaghalo ng baboy ramo at taong grasa, pangil na parang hiniram pa kay Wolverine, kamay na sobrang itim at mabalahibo. Parang hindi pa ready bumalik sa pagiging normal, ang balat nito ay parang may mga sugat na hindi gumagaling,
at ang mga kuko ay matagal na hindi pinuputol. Dito na naging parang action movie, dahil sa sobrang galit nung tatay, hindi na nag-isip. Kinuha niya yung punyal na binigay ng albularyo, pagkatapos ay walang kaabog-abog na sinaksak yung aswang. Diretso sa dibdib, parang gusto niyang ilabas lahat ng galit at sama ng loob. Ang lakas ng sigaw nung matanda, akala mo ay may special effects pa, yung tunog na parang pagsabog ng dugo sa hangin. Pagkatapos nun, biglang tumahimik, parang nag-post yung mundo, at ang dugo na lumabas ay madilim na parang itim na tinta. Umabot pa ng tanghali bago nakauwi yung pamilya, siguro kasi pagod na pagod sila sa mental at emotional stress. Sino ba naman kasi ang gustong umuwi pagkatapos makapatay ng aswang? Pero ito ang the best part, pagkatapos mamatay ng aswang, parang nagbago ang ambience ng buong lugar. Yung dating parang laging may nagmamasid sa dilim, biglang naging normal uli, yung mga puno ay hindi na gumagalaw ng kusa, at ang tubig sa sapa ay hindi na nagdudulot ng malamig na pawis. Yung mga kapitbahay unti-unting nabunutan ang tinik, may mga nagbiro pa nga na buti na lang daw hindi sila kinain. At kung tutuusin kahit may mga hindi naniniwala, ramdam mo pa rin yung relief ng lahat, parang collective sigh of relief. Tipong pwede na uli maglabas sa sapa o magtampisaw yung mga bata. Pero syempre may mga tao pa rin na hindi matanggal yung kaba, baka may next episode pa ng kakaibang kababalaghan sa baryo. Hindi ka talaga maubusan ng kwento. In short, mula sa walang paki na pulis, desperadong ama hanggang sa climactic na saksak ng punyal, ang kwentong ito parang roller coaster ng takot, galit at konting comic relief. Pero at the end of the day, buhay pa rin ang paniniwala ng tao sa mga bagay na hindi mo maipaliwanag, mga bagay na nananatili sa gabi, naghihintay ng susunod na biktima. Hanggang dito na lamang ang kwento, pero ang takot na dala nito ay hindi na mawawala.